D. Duterte. Palakpakan. Baba ng tiwalam, baba ng tiwalam. 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 Bigyan po, dahan-dahan. Dahan-dahan lang. Sir, talikod ko. Magmukhang kami si Madam. Okay. Ang adlaw kanilang tanan, magandang gabi sa inyong lahat. Unahin ko po muna ang aking mga pagpapasalamat. Una po, ang pagpapasalamat ko sa ating mga kababayan dito po sa Buskalan sa inyong pagtanggap sa amin dito. Pasensya na hindi kami nagpasabi na darating kami pero ayaw namin na makaabala sa inyo at nagpapasalamat pa rin kami sa programa na inihanda ninyo para mag-welcome sa amin dito. Kasama ko po ang mga empleyado ng Office of the Vice President. Ang susunod ko po ay pagpapasalamat pa rin. Galing po sa akin. Nagpapasalamat po ako sa kampanya ninyo, sa tulong ninyo, sa suporta ninyo at sa boto ninyo para sa akin noong halalan ng taong 2022. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang pangatlong pagpapasalamat po ay personal pa rin sa akin. Nagpapasalamat ako sa inyong suporta sa aking opisina ang tanggapan ng pangalawang Pangulo ng Pilipinas. Maraming salamat po. At ang huling pagpapasalamat ay mula po sa aming pamilya, ang pamilya Duterte, na kahit galing po kami ng Mindanao, ay sinuportahan ninyo kami dito sa Northern Luzon, lalong-lalo na sa 6 na taon na administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Maraming salamat po. Malaki ang utang na loob ng aming pamilya sa inyo, mga kababayan namin, sa pagkakataon na ibinibigay ninyo sa amin na makapaglingkod sa ating bayan. Kaya po, taus-puso po at hindi po maubos ang pagpapasalamat ng pamilya namin sa inyong lahat. Noong nakaraang linggo ay nabigyan po kami ng pagkakataon dahil kami ay nakatanggap ng imbitasyon na bumisito. Sabi niya, kilala ko si Apo Wangon, wag mo nang dagdagan ang mga tato mo. Yan ang sinabi ng nanay ko. So, ilang beses na sinabi, noong nagpaalam ako, noong ilang mga araw, nangamusta siya sa akin, yun na naman niya, sabi niya, huwag ka na magpatato. Kaninang umaga, sabi ko nga, nandito na kami sa nagkalinga. Ang sagot lang niya sa akin, huwag ka magpatato. Pero kanina, hindi ako nakapila para magpatato. Sinusuportahan ko lang yung mga kasamahan namin na gustong magpatato. Dahil nga,
ayoko na hindi sundin ang sinasabi o utos ng nanay ko. Pero noon, nakatatlong beses na si Apo Wangod na halika, kailangan mo magpatato. Sabi ko sa kanya noong una, sabi ko, pasensya na. Sabi ng mama ko, huwag na daw ako huwag na daw dagdagan yung mga tato ko. Tapos, ulit naman siya, halika. Sabi ko, magpaalam muna ako. Magpaalam muna ako sa nanay ko. Nung pangatlo, sabi niya, halika. Sabi niya, itago lang natin para hindi makita ng nanay mo. Sa pang-apat, hindi na ako nakahindi dahil ang isang senior citizen na mismo ang apat na beses na nagsabi na tatuan kita. Kaya masaya din ako dahil meron din ako tulad ninyong lahat na tato ni Apo Wangod. Maraming salamat po, Apo. At ang huling mensahe ko para sa inyong lahat ay mensahe ng edukasyon, lahat po ng mga